Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. So, shout out po sa mga Squadians forever. Ang dalangin ko ay nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa ating channel at kay Boss Y. So, lahat ng mga Squadians forever, saludo po ako sa inyo. So, yun na guys, ang topic natin po today's video. Mayora, pinagyabang ang kanyang nakuwang award. Pero, pinatamaan ito si Boss Y, Yorme Isko Moreno, dahil daw sa kanyang utang, guys. Walang katapusang utang na issue, na aligasyon, na kung saan ay kasama na nga nila. So, yun na nga guys, ngayon kasi nga, dahil nga nakatanggap daw itong si Mayora ng isang award, na sinasabi na, lalo na yung mga troll ni Mayora guys, yung mga ibang vlogger, na makamayora. Ang sinasabi nila guys, ito ang sinasabi nila, yung isang vlogger, sinasabi niya, nang dahil sa utang ni Isko Moreno, Administrasyong Mayor Hani Lacuna, nagka-award. Yun ang kanyang banat guys, di ba? Talagang nagpiesta sila, na akala mo tumama ng loto. At yung isa naman vlogger, di ba? Mga Lacuna siguro to, mga Lacuna troll. Sabi niya, hindi nagawa ni Isko, hindi nagawa ni Erap, ni Atienza at ni Lim, nagawa ni Mayora. Proud sila guys, di ba? Sa nakuha ni Mayora. So ano nga ba yung nakuha ni Mayora? Ito guys, papakita lang natin siyempre para malaman nyo. Ito, nakapost mismo Dr. Hani Lacuna guys sa kanyang Facebook account. Ayan ang nakalagay dyan, dito na tayo sa bandang gitna. Our administration overcome the huge 8 billion debt burden passed to us by former Mayor Isko Moreno. So matindi, di ba guys? So sinasabi niyan na parang nalinis na nila, natapos na yung utang na 17.8 billion na kung saan ay iniwan ni Yorme. At ang sabi niya dito, burden passed to us by former Mayor Isko Moreno. So parang pag sinabi mo burden, parang pasakit, di ba? Pasakit daw sa kanila yung utang na binigay ni nagawa ni Yorme. Kaya yung pinagmamalaki niya na malinis. So sabihin natin guys, nakakuha nga bigyan na natin sa kanya yan guys. Sige, sabihin natin totoo yan. Pero ang sama kasi ng pakinggan guys, kung binasa mo to, lalo na hindi mo naman alam ang ginawa ni Mayor at dito ka lang bumase, di ba? Wala kang background kay Yorme. Talagang maniniwala ka na parang si Yorme nang utang. Tapos wala nang ginawa, utang lang. Tapos pinasa na kay Mayor nila kuna yung utang, kaya siya ngayon nahihirapang magbayad, di ba? Yan nga ang reklamo niya. Pero ang masaklap dito, kasama sila sa utang, di ba? Nung ginawa ni Yorme yung utang na yan, kasama silang nag-approve, di ba? Lalo nito si Mayor, siya yung presiding officer, di ba? Meron pang isang poster, Tagalog naman ito para mas malinaw. Sabi dito, kahit may 17 billion na utang, nakapagdagdag benepisyo sa mga Manileño, PWD minors, kasama sa mga PWD allowance, dagdag allowance sa seniors, cash gift sa mga UDM and PLM graduate, at dagdag pa rito ang unang ambuloy program. Sa tapat at totoong paglilingkod, ang usaping pananalapi, tiyak serbisyo'y garantisado sa tao. So yun guys, talagang pinagmamalaki niya, no? Pero dito sa sinasabi ng 17 hindi na utang na may benepisyo daw. Sino bang utak nito, di ba? Yung PWD, mga estudyante, allowance ng mga estudyante, di ba? Hindi ba si Yorme yan? Ang may utak niyan, di ba? Nabigyan ng allowance kahit yung mga seniors. Si Yorme pa rin yan. Itinuloy lang niya. At ngayon pinagmamalaki niya, nagdagdag siya ng konti, guys. Na para talagang napulfill niya yung 3 years. Pero ang tanong, 3 taon ka, Mayora, di ba?
Yan lang ba nagawa mo? Kung meron man, bakit parang hindi nakita ng taong bayan? Di ba? So kung ang pag-uusapan lang, award, tapatan muna natin guys ng kanyang award. Kasi yan ang pinangangalandakan ngayon ng mga ng mga vlogger niya. Nitong si Mayora. So ano ba mga award? 'Di ba? Actually na-vlog na natin to kasi guys paulit-ulit sila. So kailangan natin paulit-ulit yung depensahan. Ayun no, Manila Awards and Recognition 2019 to 2022. And guys, ang dami niyang nakuha diyan, 'di ba? 2020 City Municipality Competitive Index, Digital Governance Award 2020, second place, Best in Government Internal Process, second place, Best in Customer Empowerment, first place, Most Competitive in Infrastructure, first place, Overall Competitiveness for Highly Urbanized Cities, 2021 Cities and Municipalities Competitiveness Index, di ba? O, yun yan guys. First place, infrastructure. First place, government efficiency. Second place, overall competitive. Third place, most competitive in resiliency. Third place, most competitive in digital awards, digital government awards 2021. First place, G2C category, connection for inclusion. First place, G2G category Manila COVID-19 Testing Center Web Laboratory Information, and second place G2B category BLPS. So yan pa lang, di ba guys, marami na. At meron pa mga iba, ito hindi na natin babasahin guys. Sa dami yan, no? Mayor's ko receive Gucci first prize, ayan, Hero of the Year. Ayan, hindi na natin nga alam kung ano yan. Pulse Asia, mga People's Choice Buo. Ito pa guys, di ba? People Year 2022 Awards ko Moreno, Man of the Year, di ba? So marami pa guys, sandamakmak pa yan, hindi lang natin pwedeng i-ano dito, ilagay kasi nga mamaya bulit tayo ng umaga, hindi ba tayo tapos. At yung sinasabi niyang utang, di ba guys, no? Walang sawang, di ba? Patama kayo, may yung utang. Ito talaga yung ginagawa nilang bala para sirain itong si Yorme. Di ba? Sa mga hindi nakakaalam at nakakaalam, ulit natin guys, di ba? Ano nga ba talaga itong utang na sinasabi ni Mayora na sila rin naman ang nag-approve? 17.8 billion. At yung pinagmamalaki na nga niya guys, yung sa 3 taon niya, yung award daw niya ngayon, di ba? Na Seal of Government. At malinis daw, baka nalinis na yung utang ni Yorme, pinagmamalaki niya, pinangangalandakan niya, di ba? So i-credit na natin sa kanya, bahala na siya. Sa loob ng 3 taon, yun lang halos ba nagawa niya? Kasi wala silang may pakita malalaking project, wala, di ba? Puro paninira lang kay Yorme. So ito, pakita lang natin yung sa 3 taon ni Yorme, di ba? Ang kanyang panunungkulan. So number 1, yan na nga guys, yung Manila Islamic Cemetery, di ba? Cemetery, di ba? Siya lang ang nagpagawa niyan. Itong si Yorme, kinilala ang ating mga kapatid na Muslim para hindi na sila mahirapan kung meron man silang mamatay at ilibing, di ba? Ulit-ulit lang tayo dito guys, world class na paaralan na ngayon, di ba? Pinakikinabangan ng mga teachers, ng mga public students, di ba? Puro mahihirap dyan, di ba guys? Yan yung apat, Alejandro, Rosario, Manila Science, yung magsaysay, malapit na yan guys. Pag upo ni Yorme na yun, itatayo na. Ngayon, di ba, pinakikinabangan ng taong bayan. Saan galing yan? Sa utang, di ba? Gibusway, di ba? Ano kayong masasabi ng mga estudyante ngayon, mga teacher, mga magulang? Hindi ba nakita natin sa mga vlog natin nung pinasya ni Yorme? Tuwang-tuwa. Hindi mapagsinanatuwa ng mga bata. Ito ba naman, di ba, mahirap lang tapos air condition yung paaralan mo at world class pa, napakaganda. So ano pa? Ayun na yung mga ambulansang mga moderno, di ba? Na parang sa US na. Isa yan, di ba?
sa na-provide ni Yorme. Di ba? O ano pa? Sa pagmo-modeling niya, guys, ni Mayor Isko Moreno, 8.8 million. Ipinambili ng 1,010 tablet para sa mga estudyante. So, ito yung nung pandemic, walang pasok, online lang. Di ba? 1,000 yan. Libreng dialysis center sa Pilipinas. Alam naman natin, mahal ang dialysis lang. Magpa-dialysis sa mga hospital, guys. Di ba? Lalo na kung wala ka naman pera. O, yung pabahay, Baseco, Condominium, Binondominium, Pedro Hill, na hindi tiniturnover ni Mayora, di ba? 3 taon, hindi pa rin na may turnover, guys. Di ba? Sana pinapakinabangan na. O, ano pa? Yung mga ano pa, guys, pinasaya ng physical therapy, Department of God Bonifacio Medical Center. Yung mga makabagong equipment sa mga hospital, di ba? O ano pa, yung peace and order. O, yung mga donation sa education, so 5 million for teaching training, 500 allowance per month sa mga teacher and principal, pre-annual medical check-up, public teachers kit, 11,000 with pocket wifi and teachers online classes. So yun, di ba? Dami, guys. O ito pa. Ano to? 2,000 pay hike sa mga Manila daycare workers. 1,000 monthly allowance sa PLM. O yun na nga, yung kanina pinagmamalaki ni Mayora, dito galing yan, guys. Manila Public Daycare tablets, di ba? O, dami, education. Ang dami yan, guys. O, ano ba to? Pinakamaraming, pinakamodernong CCTV cameras. Yan, di ba? For security. Di ba? Yung mga nangungutong, dyan din nakuha, guys. Di ba? Dyan din nahuhuli. Yung mga pasaway na driver. Yung mga snatcher. Dyan lahat. Natakot yung mga snatcher, mga criminal dahil dyan kasi talagang magagandang quality yung pinakabit ni Yorme, guys, di ba? O ano pa, o mga ayuda sa tao, 100,000 birthday cake, di ba? Ensure Milk, 150,000 na senior citizen. Ano pa ba to? Special Christmas gift, 160. Ito yan, yun ang ginagawa ni Mayora ngayon, yung food pack, guys, na nangangampanya na. Di ba? Pumupunta sa barangay, pinamimigay niya. Ayan, o. Kasama din yan. Si Yorme na may utak niyan. O. Ano pa? So, marami pa, guys. Marami pa. So, nakita natin, di ba? Sa 3 taon ng pinangangalandaan ni Mayora, yung certificate na nakuha ni Mayora. Di ba? So, sa project pa lang, wala na. Talong-talo na itong si Mayora. Sa dami na nagawa ni Yorme. Diba? At yung pinagmamalaki niya, ano ba ang epekto niyan sa taong bayan? Sinasabi niya, masinop daw sa pananalapi. So, doon na nga tayo, guys. Diba? Pero hindi lang yung usapin ng pananalapi ang kailangan ng taong bayan. Diba, guys? Kahit naman si Yorme, masinop din sa pananalapi. Kung hindi siya masinop, wala tayong nakita, pinakita natin lahat. Diba? Ang eskwela, ang hospital, yung Manila Zoo, di pa pala natin nabanggit yun. At marami pang iba. Kasi, kinurap ni Yorme yun kung wala siyang naipakita. So, ibig sabihin, masinop din siya. Kung sinasabi siya nakakuha ng award, sa kanya na lang yung guys. Yung award ni Mayora. Pero bukod dyan, di ba? Nag-improve ba ang buhay ng Manileño? Pangalawa, nagkadugyutan, di ba? Bumalik na naman. Kaka-vlog lang natin yung isang araw, guys. Nag-trending tayo. Almost, huling nakita ko, nasa 44,000 na yung views natin. Diba? Ito yung nakikita sa labas, guys. Diba? Sabihin natin, nakuha niya yung certificate. Okay, good yan para sa kanya. Pero yung nakikitang physical sa buong kamay nila, bagsak, guys. Wala. Diba? Bumalik ang kadugyutan. Yung dumi, yung pagbiluan, diba? O kaya nga, diba, nung na-vlog natin, sa mga hindi nakapanood to, panoorin nyo saglit to, guys. Panoorin nyo po. Hindi lang ang Manileño o tayo, baka sabihin, sinisiraan lang natin si Mayora dahil sinasabi natin, dugyot. Malinis naman pala sa Maynila, di ba?
So, yung patunay, itong si Manong Ted Filon, isang batik ang broadcaster. Tsaka si DJ Chacha, na kung saan sila ang nakakita, nakapansin, di ba? Na kung saan ay talagang nadugyot ulit. Ang sabi pa nga ni DJ Chacha dyan, madungis. Yung nakita dungis sa Maynila, di ba? Parang nadidiri pa sila, guys. Kasi narito, guys, panoorin nyo muna sa mga hindi nakapanood po. Sa mga nakapanood, ulitin nyo. Di ba? Ulitin nyo ito. Tingnan natin kung ano sasabihin ng ibang tao. Hindi taga Maynila, hindi Skonyans, di ba? Hindi naman ito mga Skonyans. So, narito na po, panoorin muna natin. May something. Sa Manila may something. Bakit? Opo. Ano sa mga tagalungsod ng Maynila? Pansin ba ninyo na napakadumi, napakagulo? Uy, nanay ko yan ang sabi. Ano ba? Taga Maynila yun mismo. Oo. Sabi niya, iba talaga sa Maynila ngayon. Ang dungis. Dumami daw yung, dumi daw talaga, ang Tapos gulo. yung dito sa may bandang Quirino Avenue, papunta Rose Boulevard, meron diyan yung diretso ka lang sa ano tawag doon, yung May aisle. Yung shoulder ba yung anong tawag sa kalsadang yun? Sa gilid. Oo. Oo, malapit sa mga Ay, establishments. naku, Diyos ko, nakita mo napakarami nakatira sa kalsada. Ay, hinayaan na lang? Sorry po mga Oo. kapatid pero ano ito nangyayari sa Maynila? Oh, Parang binibigyan nyo ng pagkakataon si Isko na makabalik. alam mo yung sinasabi ni Manong Ted, yung sa may Rojas Boulevard, tas meron pa dito sa may bandang gilid. Service road. Sa may service road. Oo, tama yung sinasabi niya. Dami nagkalat doon ngayon. Na para bagang nasaan ang gobyerno ng Maynila. Oo, ang gulo. Oo, gumulo nga Ay, daw. pagkagulo. Oh, paramdam kayo mga taga Maynila. Hindi lang doon, maging sa ibang lugar sa Maynila. Madumi. At ang kutungan ay tuloy-tuloy. Akala ko ba wala na? Ewan ko na lang. Ewan ko po kay... Well, sa bagay, kami po nakailang tangkana na kapanayamin po si Mayor. Parang ayaw niya sa amin. Ewan ko. Ikaw naman. Masyado ka naman nagtatampo agad. Oo. Baka naman busy lang si Wala Mayor. nung una So, pa. guys, napanood nyo, di ba? O, ano masasabi nyo, di ba? Diring-diri, di ba? Diring-diri si DJ Chacha sa itong si Manong Ted. Uy, sa mga taga Maynila. Sabi pang ganun, di ba? Napansin mo ba? Parang dugyot. Parang gumagawa. Ang dumi, sabi nga ni DJ Chacha. So, di ba? Ano to, di ba? Kasi kung masinop ka, dapat, kung masinop ka sa pera, masinop ka rin sa kalinisan. Bukod dyan, di ba? Yung crime rate. Na-vlog din na natin yan, guys. Anong sabi ni Yorme? Number 1 tayo sa crime index. Maynila, guys. Maynila, ha? Maynila ang tinutukoy. At bukod dyan, number 5 tayo sa pinaka-dangerous sa city. Di ba? In Southeast Asia. Nakita nyo, guys? Kaya sinasabi ko sa inyo, kung nakakuha man siya ng award na sinasabi niyang masinip sa pera, di okay, wala naman tayong problema doon. Pero paano yung ibang anggulo, di ba? Yung papaano yung wala. So, ibig sabihin, diyan ka lang masinop, wala ka ng pakialam kahit madumi dito sa Manila. At ngayon sa Divisoria, di ba? Sobrang dami ng tao, magulo na naman, di ba? Bumalik na naman si Eddie tsaka si Patty, guys. Di ba? So, dapat kung masinop ka sa pera, yung ibang concern, di ba? Sa Maynila, dapat na ano mo, na nasusolusyonan mo. Hindi lang award dyan. Kasi hindi makikita ng tao yung award dyan. Minsan lang makita yan pag pinost mo. Pero araw-araw nakikita mo yung basura, yung araw-araw may krimen. Yan ang talagang malapit sa tao. Yung nakikita natin physically. Di ba, guys? So, wala guys. Sa loob ng 3 taon, ito lang parang pinagmamalaki nila, pinagyayaran nila. Na tila ba talagang paninira lang kay Boss White? Kasi asama talaga ng tignan. Pag sinabi niya, si Yorme, nangutang pala 17 billion. Di ba? Nahirapan daw si Mayor Hani Lacuna sa pagbayad. Natural, siya yung magbabayad, siya yung nakaupo eh. Kaya sabi ni Yorme, ayaw yung bayarin, sige, ako ang uupo dyan. Kami, umalis kayo dyan. So, nakita niyo guys, tuloy-tuloy lang tayo kasi patindi ng patindi ang pagbabanat nila kay Yorme, kahit paulit-ulit lang na utang, di ba? Paulit-ulit pa rin tayo binitenta. So, kayo guys, ano masasabi nyo sa isyong ganito na tila ba talagang itong si Yorme, di ba? Talagang inapakan ng gusto.
Kasi talagang nakabalandra yung pangalan ni Yorme dun eh. Bakit kailangan mo pang ilagay yan, di ba? Ang sabi niya, our administration, ulitin lang natin ha, overcome the huge 17.8 billion pesos debt burden passed to us by former Mayor Isko Moreno. Talagang ano guys, diba? Naka-main drop si Yorme. Na tila ba walang ginawa, binulsa lang ni Yorme. Ang problema dito sa kay Mayora, di ba? Binubulag talaga tayo guys. Binubulag tayo. Hindi pinapakita yung side na ginawang mabuti ni Yorme. Nakasama naman sila. Dahil nga nakalaban niya, di ba? Ngayon eh, lahat ng ginawa ni Yorme talagang pangit na talaga guys. Lahat parang pasakit lang sa nila. Lahat parang problema lang ang iniwan ni Boss Y. Pero kabaligtaran yan. Pag tinanong mo naman, siyempre, ang taong bayan, di ba? Nasa puso at isipan natin Manileño ang ginawa niya. Hindi lang tayo, di ba? Kahit yung nasa labas ng Maynila, kahit nasa mga abroad, nakita yan. Ang magandang ginawa ni Yorme, di ba? Kaya nga sumisigaw ang taong bayan ngayon, di ba? Bumalik ka na. Bumalik ka na, di ba? Kasi nga kung maganda talaga yung palakad ni Mayora, hindi nasisigaw tayong mga Manileño sa kanyang ginagawa. Kasi iyan na guys, iyan na yung buong termino ni Mayora, iilang buwan na lang ang natitira. Di ba? Kasi December na ngayon, alos 4 months na lang bago mag-election. So, yan lang siya. Pero yung pinakita ko kanina, di ba guys, sandamakmak na ginawa ni Boss Y. Right guys, so tuloy-tuloy tayo habang matindi ng patindi. Depensa tayo ng depensa guys. Huwag pong kalimutan, like, share, and subscribe. At yung comment nyo guys, kailangan natin yung tagtarin ng comment dahil maraming nanonood sa atin at nagbabasa, di ba? Yung isang in-upload natin, 44,000 yun. So, ibig sabihin, kailangan maraming makabasa ng mga comments nyo na suporta at simpatsya natin kay Boss Y. Kung hindi guys, tatalunin tayo ng pawang pambubulag lang ang ginagawa nila. Di ba? So, ganito naman po. Abangan nyo sa susunod kong vlog. Thank you very much po at pagpalain tayo ng pong may kapal. Manila, God bless. Salamat po.